alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Lunes, pong Agosto at 19 taon 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga umarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Presyo ng karneng baboy sa mga pamilihan bumaba sa gitna ng pagtaas ng kaso ng ASF sa bansa. Arangkada Balita. Maynila, isa sa may pinakamataas. Naku, ingat-ingat yung mga taga Maynila na kagaya ko, ha? Isa raw sa mga may pinakamataas na kaso ng leptospirosis sa buong mundo. Arangkada Balita. Dating administrasyon lalo pang madiriin sa iligal na aktibidad. Mga nabunyag sa Quad Committee ng Kamara o sa hearing ng Quad Committee ng Kamara, kinastigo ni Senador De La Rosa. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 12 preso patay sa prison break sa Haiti. Arangkada Balita. Sa sports, Pinoy Olympic gymnast Alea Fenegan at Emma Malabuyo may libreng gymnastics training sa Maynila. Arangkada Balita. Ito ang nakakakilig pa rin mula sa mundo ng showbiz. Shira Diaz at E.A. Guzman level up na sa kanilang wedding preparations. Arangkada Balita. Sa ating viral na balita, abangan natin maya-maya kung makakaabot. Diploma plus forever, lalaki nag-propose sa kanyang long-time partner pagkatapos ng graduation. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali, makalipas po ang alas 5 na ng morning, kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan po ng impilang may totong lakas dito WIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po inyong mga makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po ng Lunes. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa latest ng Filipino Mirror, bumaba ang presyo ng baboy, bagaman magkakaiba ang presyo ng baboy at manok sa mga pamilyan sa gitna nga ng pagkalat ng African swine fever sa bansa. Sa monitoring ng Department of Agriculture, ang presyo ng yempo Uy, sarap niyan. noong unang linggo ng Agosto ay nasa 340 pesos ang kada kilo at ngayon nasa 305 pesos na lamang ang kada kilo nito. Habang ang kasim ay nabawasan naman ng 10 piso ang kada kilo. So ang yempo ay nabawasan po ng 35, bumaba ng Malaki-laki 35 rin yun, pesos. Malaki ang ibinaba po ng presyo. Ang retail price naman ng manok at itlog ay nagtaas po ng piso kada piraso, kahit maliit man huyan, medium o malaki. Dahil naghahanap ang mga mamimili ng mga alternatibong mapagkukunan ng protina. Mabot na sa 220 pesos ang presyo naman ng buong manok, habang ang choice cut ay nasa 240 hanggang 250 pesos kada kilo. Ang ASF outbreak ay labis na nakapinsala
sa national hog population kung saan mula sa 12.7 million noong 2019 ay bumaba ito sa 9.9 million noong isang taon. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita at latest pa rin mula sa Filipino Mirror, plano ng BAI o itong Bureau of Animal Industry na higpitan pa ang border control sa Metro Manila at mga karatig lalawigan upang mapigilan ang pagkalat pa ng African Swine Fever. Kaugnay nito, nagtayo na ang ahensya ng bagong meat inspection checkpoint sa San Jose del Monte sa Bulacan upang mapigilan ang infected pigs mula sa south na makapasok sa northern provinces na nagre-repopulate ng kanilang livestock. Kasalukuyan ding nakikipag-ugnayan ng BAI sa lalawigan ng Rizal upang makapaglagay rin dito ng checkpoint, partikular sa bayan ng Rodriguez. Mayroon ng 6 na meat inspection checkpoint sa National Capital Region upang matiyak na ang mga baboy na dinadala sa slaughterhouses at mga palengke ay ligtas sa ASF. Samantala, nanawagan na ng tulong ang ahensya sa Metropolitan Manila Development Authority, gayon din sa local traffic enforcers sa pagpapatupad ng mas mahigpit na border control. Arangkada Balita! Kumalat na rin ang African Swine Fever sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Dahil dito, inihayag ni Dr. Manuel Galang, anti-ASF focal person ng Department of Agriculture Cagayan Valley, na ipinatupad na ang pork ban sa mga apektadong lugar habang naglatag na rin ng checkpoint ang Regional ASF Task Force. Kabilang sa mga apektadong lugar sa Nueva Vizcaya, ang mga bayan ng Santa Fe, Dupax del Norte, Dupax del Sur at Bambang. Sa Angadanan at San Guillermo naman sa Isabela, habang Enrile at Igig sa Cagayan. Dapat din na umabot na sa 124 na baboy ang kinatay sa mga nasabing lugar upang hindi na kumalat pa ang ASF virus. Arangkada Balita! Usaping ASF pa rin, target ng Department of Agriculture na mailarga bukas, Martes, Agosto 20, ang rollout ng mga bakuna kontra African Swine Fever. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layon nito na mapigilan ang pagkalat ng ASF sa mga apektadong bayan sa lalawigan ng Batangas. Magsisimula ang pagbabakuna sa bayan ng Lobo dahil ikinukonsider ito bilang ground zero. Matatanda ang 8 munisipalidad na sa Batangas ang nagdeklara ng state of emergency dahil sa epekto ng ASF na kinabibilangan nga ng Lobo, Lian, Calatagan, Rosario, Lipa, Talisay, San Juan at Tuy. Arangkada Balita! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, kabilang o napabilang ang lungsod ng Maynila sa may pinakamataas na italang kaso ng leptospirosis sa buong mundo. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kung sa Mumbai, India ay mataas ang leptospirosis cases dahil sa templo ng daga na pinaniniwala ang sagrado, maalalabanan naman ang sakit dahil pinapayagan pa rito ang rodent control o panguhuli sa mga daga. Iginit din ang kalihim na kung may disiplina lamang ang mga Pilipino sa tamang pagtatapon ng basura at mapapababa ang populasyon ng mga daga at maiiwasan ang pagtaas ng kaso ng nasabing sakit kahit pa bumaha. Sa datos ng DOH, umakyat na sa 17% ang kaso ng leptospirosis hanggang nitong Agosto 3 kumpara sa nakalipas na 2 linggo. Arangkada Balita! Sa ibang balita pa rin, sa oras naman ng alas 5:13 ng umaga, naniniwala ang Quad Committee ng Kamara na lalong madidiin sa sinasabing mga iligal na aktibidad ang dating administrasyon matapos hindi sumipot sa investigasyon. Parang isa-isa na to ha. Si dating presidential spokesperson Harry Roque at may bahay nito. Si Roque po ay una nang inimbitahan sa Quad Committee hearing noong 1 linggo para sagutin ang ilang katanungang may kinalaman sa operasyon ng illegal Philippine offshore gaming operator sa bansa. Una nang nadawit ang pangalan ni Roque matapos kumpirmahin ni PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco na naglabi
Sumabi si Roque sa ahensya para mabigyan ng permit ang isang Pogo Hub sa Pampanga na sinalakay ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa ilang kaso ng human trafficking at illegal activities. Itinanggi naman ito ni Roque at sinabing noong nakapag-meeting siya kay Tenko o kay Chairman Tenko ay hindi pa illegal ang operasyon ng Lucky South 99. Magunit ang sa naturang pagdinig ay lumutang sa dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban at itinurong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Congressman Pulong Duterte, dating Economic Advisor Michael Yang at asawa ni Vice President Sara Duterte na si Man Scarpio bilang nagmamay-ari umano ng multi-billion peso shabu shipment na naharang ng mga otoridad noong 2018. Nangako naman itong si Guba na tutulong sa investigasyon ng Quad Committee upang anyay mahubaran ng lawak ng mga personalidad na sangkot mula sa dating administrasyon. Arangkada Balita! Tinawag namang scripted ni Senator Ronald De La Rosa ang binunyag na impormasyon ng dating intelligence officer ng Bureau of Customs kaugnay sa nasabat na malaking bulto ng illegal na droga noong 2018. Sa ikinasang committee hearing o Quad Committee hearing ng Kamara, ibinunyag ni Jimmy Guban na asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio, kapatid nitong si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at dating Presidential Economic Advisor Michael Yang ang tunay na may-ari ng 11 bilyong pisong halaga ng shabu na nasabat sa Manila International Container Port. Ayon kay Senator De La Rosa, may nagdidikta sa mga ikinakanta ni Guban para siraan ang pamilya Duterte. Yung sinasabi ni taga-custom, sinasabi ko na scripted, halata masyado. Kasi pero pa siya sinabi na tinatakot daw siya, na kailangan daw, i-implicate daw niya ang pangalan ni Trillanes. What the heck? What the heck yun? Paano mangyari yun? Kung halimbawa, galing kay Presidente Duterte o kay Senator Bongo o sino man yung inaakusan nila ngayon, bakit mong i-implicate si Trillanes sa droga? Kapaniwala ba yan? Kahit galit ako kay Trillanes, kapag dumating sa punto na i-implicate si Trillanes sa droga, siguro magre-react talaga ako na hindi ako maniwala dyan. The mere fact na he's a convicted drug trafficker at ngayon kahit sino-sino na namang dinadamay niya, pati yung asawa ni Vice President Sara Duterte para mapalapit kay Vice President Inday Sara ang offense, pati asawa, pati yung tahimik na husband na si Attorney Man Scarpio, dinadamay na naman niya ngayon. Mayroong nag-director diyan sa kanya mga sasabihin para gibain talaga yung mga Duterte. Bagaman aminado si Senador Bato na wala siyang balak na makipag-ugnayan sa komite na nagsasagawa ng investigasyon, maghahain naman siya ng resolusyon para magsagawa rin ng sarili at hiwalay na investigasyon upang marinig ang panig ng mga individual na idinadawit sa issue. Wala akong balak na kausapin sila. Nirespeto ko yung kanilang ginagawa. They are free to do job. As I've said, meron tayong na-observe na interparliamentary constituency. Sige lang, magawa na sila ng pag-investigasyon nila dyan. Hindi natin sila pakialaman. Ako rin, magawa ko ng investigasyon. Sana huwag rin lang akong pakialaman. Kung hindi harangin, hindi i-hijack, magpapile ako ng resolution na investigahan yung pinagsasabi ng taga-customs na kumbiktad. Respeto ko yung ginagawa nila. Respeto rin sila na gagawin ko. Ipatawag natin para fair. Ano ba purpose of investigation? To hear both sides, to hear every side. Pakinggan natin para marinig natin yung pinagsasabi nila, kung anong side nila. Yan po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, tiwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magdadala ng mas maraming investments ang mataas na grado ng Pilipinas sa Rating and Investment Information Incorporated ng Japan. Ayon kay PBBM, patunay ito ng malakas na kumpiyansa ng investors dahil maganda nga ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo na makikinabang ang lahat ng mga Pilipino sa magandang paglago ng ekonomiya ng bansa na susian niya upang mawakasan ang kahirapan sa hinaharap. Binigyan din pa ng Pangulo na ang A-credit rating ng bansa
ay upgrade rin sa pagangat ng buhay ng bawat Pilipino. Sa halipaan niyang gumastos ang pamahalaan sa pagbabayad ng interes, mas mapagtutuunan ng pansin nito ang iba't ibang pampublikong serbisyo gaya ng infrastruktura, healthcare facilities at pagtatayo ng mga silid-aralan. Arangkada Balita! Sa oras na 19 na sandali, makalipas po ang alas 5 na ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng ilang pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Pagpapabilis ng online services sa mga tanggapan ng SSS sa Basilan, Jolo at Tawi-Tawi, tututukan. Ang detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pileño. Inanunsyo ng Social Security System na mas mapabibilis na ngayon ang online services ng kanilang tatlong tangkapan sa Basilan, Jolo at Tawi-Tawi dahil anila ito sa kanilang ikinabit na mas mabilis at epesyenteng satellite internet na Starlink. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait, kasunod ito ng kanilang nalagdaang kasunduan sa I1 Resources Inc., Starlink's local distributor na may hangaring makapagbigay ng high-speed internet connectivity sa mga service offices ng ahensya sa mga malalayo at liblib na lugar. Sinabi ni Makasait na sakop ng Starlink satellite internet services ang inisyal na 10 lugar sa bansa sa tulong ng I1 Resources Inc. Ginawa ng SSS Chief ang payag kasabay ng inilunsad kamakailan na ceremonial turnover sa Tetuan, Zamboanga City. Ito si Patrol 17, Jopel Pileño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang report ng ating DWIZ Patrol, motor tanker na may kargang coconut oil bumangga sa ginagawang Davao Samal Bridge. Alamin po natin ang detalye sa ulat na ito ni Patrol number 5, Aya Yupanco. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine Coast Guard sa naging sanhi ng pagbangga ng isang motor tanker sa ginagawang Davao Samal Bridge. Ito ay matapos makatanggap ng tawag ang Philippine Coast Guard mula sa kontraktor ng naturang tulay para i-report ang nasabing insidente. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, binangga ng MT Tony Dominic II ang isang structure na nasabing tulay habang lula nito ang 930 metric tons ng coconut oil. Agad namang sinuri ng Maritime Safety Services Unit ng Philippine Coast Guard ng lugar pero nag-negatibo ito sa anumang oil spill. Ngunit ang ginagamit na temporary steel bridge ng mga trabahador ng naturang proyekto ang naapektuhan ng pagbangga. Ito ay Patrol number 5. Ayaw pang kaparisyon Pilamatal ng Lakas, DWIZ. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, mga Kadiwa stores o planong pagpapalawak sa mga Kadiwa stores suportado dyan po sa Navotas. Mula Kamanava, Aling Beth Samson. Ang plano ng Department of Agriculture na palawakin ang mga Kadiwa stores sa pamamagitan ng posibleng franchising ay nakakuha ng pagsang-ayon mula sa isang mambabatas. Ayon kay Representative Toby Chanco, lubos niyang sinusuportahan ang panukalang magbukas ng mga Kadiwa franchise stores dahil sa potensyal nito na higit pang hihikayatin ang pag-unlad ng micro, small and medium enterprises sa bansa. Kung ang kagawaran ng agrikultura ay magbubukas ng inisyatiba sa mga kooperatiba o kahit na maliliit at katamtamang mga negosyante, maaaring palawakin ang mga oportunidad sa kabuhayan at kahit na lumikha pa ng mga trabaho sa buong bansa. Sang-ayon din si Chanco na sa pahayag ni Kalihim Chu Laurel nang gumanap si Pangulong Bongbong Marcos sa tungkulin ng DA Chief sa pagsisimula ng kanyang termino, lubos niyang naunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng pag-unlad ng agrikultura sa bansa. Nauna nang inihayag ni DA Secretary Francisco Laurel Chu Jr. ang plano ng departamento na payagan ang mga kooperatiba at operators ng pribadong sektor na mag-franchise ng mga tindahan ng Kadiwa stores upang madagdagan ang bilang ng mga permanenteng outlet sa buong bansa.
Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Nakuha naman natin ang ilang balita mula dyan sa mga lalawigan. Isang bangka lumubog sa isla ng Calayan, Cagayan at 4 katao na iligtas. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Good morning, Ma'am Judith. Maswerteng makaligtas ang 4 na mangingisda matapos na lumubog ang kanilang sinakyan na bangka sa bahagi ng Santa Ana at Babuyan, Claro sa isla ng Calayan, Cagayan. Sa ulat ng Cagayan Provincial Information Office, inilalang mga ito na sina Norman Baluloy, 35 years old, isang nagngangalang Pel Tomas, 36 years old, at Reden Dican, 28 years old, at Junel Nolasco, 34 years old, na pawang residente sa Babuyan, Claro. Ayon sa MDRRMO Calayan, alas 4 ng madaling araw nang maglayag ang mga mangingisda ng mga karating sa lugar na nabanggit ay biglang pinasok ng tubig ang kanilang bangka. Sanhi upang unti-unting itong lumubog. Ilang oras na nagpalutang-lutang ang mga ito hanggang sa makarating sila sa isang area at nakasagap ng signal. Dito na sila nakatawag ng tulong at nag-rescue ng mga otoridad at naibalik sa pampang ng ligtas matapos ang 14 na oras na nakalutang lamang sa dagat. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalaalaang oras. Ganap na pong alas 5:26. Arangkada Balita! Ay po na sa ikalawang sigwada na ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:31 na po ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Sa probinsya, tanggap po tayo ng update kaugnay sa nangyaring trahedya dyan po sa lalawigan ng Quezon kung saan 8 patay, 7 ang sugatan sa salpukan ng van at truck. Arman Cambe mula Calabarzon. Kumpirmadong 8 ang nasawi sa salpukan ng van at sa 10-wheeler truck kahapon na umaga sa Maharlika Highway, Barangay Santo Cristo, Sariaya, Quezon. Kabilang sa namatay ang driver ng van, 2 bata at 5 iba pa. Ayon sa payag ni Edward Bermudo, anak ng driver ng van, galing umano sa Camarines Sur ang kanilang pamilya at pauwi na sa Las Piñas, Taguig at Antipolo nang mangyari ang aksidente. Sa payag naman ni Police Lieutenant Colonel Carlo Caceres, Sariaya Police Chief, nakatulog ang driver ng van at lumiban ng takbo nito sa linya ng papasalubong na truck. Sa investigasyon, 3 ang dead on the spot at 5 ang dead on arrival sa iba't ibang hospital sa Sariaya, Candelaria at Lucena City sa Quezon. Sinabi naman ng truck driver na si Crisanto Pascual na hindi na niya naiwasan ng papasalubong na van dahil sa bilis ng takbo nito. 4 pang pasahero ng van ang ginagamot sa ospital. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide ang truck driver. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa Himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang Department of Agriculture sa punto pong ito kaugnay po sa issue po ng African Swine Fever at kung ano-ano pang mga hakbang na isinasagawa po ng gobyerno. Nasa kabilang linya po natin ang Undersecretary for Livestock na si Yusek Diogracias Victor Savaliano. Yusek DV, magandang umaga po. Welcome po sa DWIZ LU Channel 23, Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Yusek. Magandang umaga po, Drew and Judy sa inyong programang Arangkada Balita. Opo. Okay. Good morning, Yusek. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam sa amin, Yusek, at magiging malaman po namin ng maaga dahil bukas po ay ilalarga na no? Yung bakunahan kontra African Swine Fever. Pero dito ho muna tayo tumutok dito sa pagbabakuna. Ano ho bang mga target ho natin na lugar? Batangas lamang ho ba or may iba pang lugar na isasagawa po yung bakunahan?
Well, bukas po parang yun ang launching niya sa Lubobo, Batangas. At yung bakuna kasi na ngayon para po priority po ang region 4A. So, may mga identified na rin yung mga bayan-bayan at doon po yung roll out muna yung initial na emergency purchase ng Department of Agriculture. Alright. So, ilang doses po ng bakuna yung i-roll out po natin bukas sa Yusek? 2,000 lang po. 2,000. 2,000 lang? 2,000 doses. Okay. Kailan po susunod na darating yung second batch po ng bakuna from dito na Vietnam? Po yun. Kaya lang dito na yung bibilin. Kaya lang under process na rin po yun. So ito ay isang emergency measures lang na gagawin ng Department of Agriculture. Okay. So linawin lamang ho natin, Yusek, ito pong bakuna na ito ay libre? Libre po ito. So libre po ito for, kumbaga, sa ilang mga hog raisers pa lamang. Yung susunod ba may bayad na? Or ito ay bibili ng gobyerno para sa mga backyard raisers po natin. All right. Opo. Yusek, good morning po muli, no? Oo. Ano pong mga iba pa nating hakbangin dahil may mga reports this weekend, ano? Meron na ring kaso ng ASF sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and kung maghahanda pa tayo dapat, ano? Baka possibly kumalat pa yan. Ano ba sa tingin nyo? Yan po. Sa tingin po, ito ay dapat pagtulungan po natin lahat dahil ang pagkalat kasi nito ay minsan sa kapabayaan natin, yung mga biosecurity measures natin sa mga backyard farms natin, hindi gaano kaigting. Then yung nag-set up kami ng mga checkpoints na maraming nahuhuli talaga na positive na may sakit ng ASF na dinadala pa rin palabas dun sa mga lugar kung saan declared na tinatamaan na sila. So, ito'y dapat pagtulong-tulungan natin lahat ng ehensya ng gobyerno dahil tinitingnan po natin yung food security natin. Kung pabayaan to at medyo lax po tayo or may mga palusot or fast break na sinasabi nila, ito po yung makakasira talaga sa industriya. Opo. Yusek, dahil meron naman po kayong mga inilagay po na border controls, madaragdagan pa ho ba yan, Yusek? Mapapalawig pa. Sana hindi na, pero may mga may mga nagpapalusot may kung saan na sila dumadaan. Yun ang mahirap po yun. Dahil ito'y, siyempre alam natin na it's about economics, pero ito naman tinitingnan natin yung industriya na tatamaan at ang mapipinsala. Yung tayo naman lahat. Yes. So, dapat magtulong-tulungan po tayo. Opo. Kasi may mga dumadating din sa amin na report na yung mga barangay officials, hindi rin sila nagbibigay din sila ng mga permit nila. Yung iba hindi inire-report Yusek, di ba? Hindi. And binibigyan ng mga permit to travel, mga ganun. Sa tingin nyo ba, kailangan ba mag-inspect na rin, maglibot-libot na rin po ang BAI or DA doon po sa mga... Parang may roving team, may kailangan ba mag-roving team na rin o yung hindi ating... po, kasi ang alam niyo naman ng Department of Agriculture na i-devolve na po yung mga functions namin na ganyan. So, nasa LGU na po. Okay. Diba? So, kulang talaga sa tao. Even manning yung pinagman namin ng mga inspection areas kung saan naglagay kami, kulang din talaga kami sa tao. Yun lang. So, nagpapatulong po kami sa mga LGU, sa PNP, sa mga barangay, kung saan kita nandun, para po may makatulong din kami na pag-check ng mga inspection areas. Alright. So ano bang mga kaso na pwedeng isampa doon sa mga mahuhuli
Yusek? Well, sa ngayon po, yung mga gumagawa ng mga, ang tawag ito, yung mga permit nila na falsifikado, yung mga ganun walang permit, ayun po. Kasi last time, di ba, doon sa may Tandang Sora, yung pala ay may mga ASF pala, Yusek. Nako. Di ba? Yun nga ako, kung nakita nyo. At saka, tingnan nyo po, ang natin, supposed to be, dami nun. Alam na natin, alam na yung lugar. So, bakit nakakarating pa dito sa Metro Manila? May mga checkpoints na po tayo sa mga probinsya. And even sa barangay na supposed to be, alam na nila na ASF, pero lumalabas pa rin. Oo. So, there's something wrong na dapat nating ayusin talaga. At ito'y, humihingi po kami ng tulong sa lahat, especially mga LGUs, na magtulungan po tayo tungkol dito. Opo. Yusek, may regular na ho ba kayong pakikipag-ugnayan, komunikasyon, o may mga meeting ho kayo kasama ho itong mga hog raisers? Or kahit yung mga pinuno lang nila ng mga grupo? Isang araw, Sabado, nandun kami sa Chaong. Pinausap namin yung mga sa Chaong Quezon. Nakipag-meeting po kami sa mga stakeholders ng Region 4A. So, nandiyan ang Rizal, nandiyan ang Batangas, nandiyan ang Laguna, Quezon, and other. And even yung mga tao nito, yung mga negosyante, mga nag-aalaga ng baboy. So, marami yung na-clarify. Kasi you have to clarify kung ano yung mga ginagawa ng department para alam din nila. Pero kasi minsan ang kakulangan natin yung komunikasyon at pag-unawa. Opo. Alright. So, yun, nandun ang mga provincial debt nila, nandun ang mga city debt, etc. Opo. How about naman po, Yusek, yung pag-i-import? Of course, nag-i-import po tayo ng pork products. Paano po natin matitiyak na yan po ay ASF-free? Maghihigpit ho ba tayo? Mag-regulate ho ba natin? Yan po mga pumapasok po na meat products, Yusek? Isang programa po ng Department of Agriculture under kay Secretary Kiko Laurel, yung pagpa-put up po natin ng cold examination facility for agriculture, yung tinatawag na CEFA. So, bale, 4 po yung gagawin na CEFA. Ito po yung para mabuksan na po natin yung mga container. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, sitwasyon hindi na bubuksan yung container because walang facility. Ayun. Kasi kung bubuksan mo, mag-melt naman yung laman nun. So masisira naman. So yun po para mabubuksan na lahat, and may strip po yun mula sa yung pagbukas mo hanggang sa dulo, makikita mo na. Unlike ngayon, na siyempre marami pa rin palusot. Talagang pinupuslit talaga. Di ba meron sa Bulacan yan na Yusek na itinatayo? I don't, I'm not quite sure kung tapos na ba? Bali po ang ipapatayo namin sa Angat Bulacan, ito isa sa Subic, dito sa Manila Container Port, International Container Port, isa sa Davao, isa sa Cebu. Opo. Then hopefully for next year's budget, mabigyan na naman siya ng pondo para sa ibang ibang lugar, rehiyon na nangangailangan dito. Opo. Kagaya ng Jensan, kagaya ng I think Iloilo, Batangas, para talaga mahigpitan natin yung pagpasok. Kasi ngayon, ang dami talagang nakakapasok pa rin. Oo. Like recently, dun sa meron mo nahuli dyan sa market. Yes. Ang ho doon, nagbebenta siya ng vegetables and fruits. Pero sa likod nun, may cold storage siya. Nagkukubli pala doon. Well. Oo. Opo. Pero so talagang pong kailangan namin ng tulong ng bawat isa tungkol dito. Opo. Kasi hindi ko kakayanin dahil ang na-devote na po yung mga tao namin sa lokal. Opo. Ano ho ba update ho? Ano ba status diyan sa mga cold storage ho na yan? Yung mga facility ho na yan. Yan po ba ay anong taon ho target matapos ho yan? Yusek? Pag once na on the price na po siya, nandiyan na yung pondo,
magpapabid na po kami. Once after bidding, o kung mag-notice to proceed na. I think in 6 months time po magagawa yan. In 6 months time? Okay. Okay. Basta may pondo. Basta may pondo. Opo. Yusek, last na lang. Last few questions na lang, of course. Meron na po. Opo, Meron na of course. po yan. Yung supply po natin ng karneng baboy, lalo na po mag-beber months na, Yusek, ano ho ang inyo pong projection? Magiging manipis ho ba ang atin pong supply ng baboy? Lalo, expected naman natin, mataas ang demand pagpasok ng bear months, simula bear months, talagang kumbaga sisipa ho yung demand. And of course, yung presyo din, Yusek. Next month na yun, Next month na pala yung September. Next month in September. So, Yes. una-una, kailangan talaga nating, kasi demand, supply demand yan. So, kung maraming tatamaan na farms natin, na magkaka-ASF, talaga magkakaproblema tayo. So, yun yung sabi namin, kailangan namin po ng tulong nyo para proteksyonan po yung mamayang Pilipino na magkaroon po ng hindi yung sariling yung sarilang iniisip nila dahil negosyo, gusto magpalusot, kung saan tatamaan naman yung iba. So, yun pong kailangan natin pagtulungan. Kasi pag di natin nagawa to, talaga tatamaan po talaga tayo. Kahit anong preparasyon po ng gagawin ng gobyerno, kung may mga ganito naman na gawain na illegal, mahirapan po tayo yan. May datos na ho ba kayo, Yusek, kung gaano ho kalaki ang halaga ho ng pinsala ng ASF na dinudulot po nito sa ngayon? Opo, Yusek? Hindi ko na po matandaan, pero meron po ang department. Okay, kasi patuloy pa tayo. Sana huwag nang parami and huwag nang lumawak pa yung sana huwag na. Opo, naku, sige po, Yusek. Asahan ho namin ang mga update po mula po sa Department of Agriculture. Sa mga susunod po na araw, hingi po kami po ng mga karagdagan pa mga detalye, mga update. At lalo na bukas po, magsisimula na po ang bakunahan. Marami pong salamat, Yusek DV, sa inyo pong oras. Salamat po sa oras din sa time na binigay niyo sa amin. Karangalan po natin sa Department of Agriculture. Maraming salamat. Salamat po, naimbagabigat, Yusek. Naimbagabigat. Opo, si Yusek Diogracias Victor DV Sabeliano, ang DA Agriculture Undersecretary for Livestock. So, antabayanan po natin, lalo po bukas, may mga nakakapagtala pa po ng mga Pinoy talaga, pumupuslit hanggat kakayanin. Ilang beses na nagbanggit si Yusek, mukhang yun ang pinakamalaking problema nila, Bukod sa kakulangan ng tao, sinabi niya kanina. Tutumbukin na yung mga pasaway kayo, dinadala niyo pa sa Maynila, alam na Hindi, pero yung sinasabi ni Yusek, na kulang talaga sila sa tao para ma-monitor yung mga slaughterhouse. Yan. Diba? Kailangan talaga ng tulong ng local government. Yes. Oo. At tayo naman mga kababayan, wag na ho tayo magmatigas. Wag na ho tayong pumilit pa, na magpasok pa ng mga ipinagbabawal. Diba? Actually, tayo nga, chicken na lang Pero mahal din ang chicken. Mahal din. Oo. Ewan ko, hindi, mayaman pala tayo. Akalain mo. Bakit? Kasi lampas sa 64 pesos ang gastos natin. 64, parang naman yun Sabi nga nung kakilala ko, kalukuhan yung mga binabalitang 60, yung sinasabi ng, ng NEDA. NEDA, 64 pesos. PSA. Sabi niya ganun. Yung baon daw ng anak niya, 100 na Isang baonan lang yun sa school lang yun, di ba? Marami rin palang mga mayayamang mga Pilipino. Kung yung 64 pesos ang threshold para ho sa food poverty. Hindi yun matindi. Oo, hindi yun mahirap. Marami palang mayaman na Pilipino. Grabe. Well, anyway, tayo po ay magbabalik. Makalipas lamang po ilang mga paalala ang oras. Ate Susan Heronimo, Gina Cabras, 5:49 na. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, hahayaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang asawang si Attorney Manases Manscarpio at kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na sagutin ang mga alegasyon na may kaugnayan o alegasyong may sangkot ang dalawa
sa smuggling ng droga o illegal na droga noong 2017. Ayon sa Vice Presidente, ang usapan nilang mag-asawa ay kung sino ang idinadawit sa mga akusasyon ay siya lamang ang magsasalita hinggil dito. Para naman sa kanyang kapatid, binigyang diin ni VP Inday na hindi siya makapagsalita para kay Congressman Pulong, pero ipinunto ng Pangalawang Pangulo na nakapaglabas naman na ng pahayag ang mambabatas hinggil sa issue. Panawagan naman ni VP Inday sa publiko na huwag kalimutan na kahirapan at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ang tunay na problema ng bansa. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, humigit kumulang 700 Pilipino pa ang naghihintay ng repatriation mula sa Lebanon sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, sa 11,000 Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Lebanon, 1,000 lamang sa mga ito ang nais umuwi at mahigit 300 pa lamang ang nakakabalik ng Pilipinas. Karamihan niya sa mga nais umuwi ay mga Pilipinong walang maayos na papel, yun na, o mga kararating lamang doon para magtrabaho at wala pang 2 taon. Para sa mga nais sa mga mag-avail ng repatriation, sinabi ni Yusek de Vega na magbibigay ng libreng tiket ang pamahalaan at sagutan lamang daw ang form na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy. Para naman sa mga Pinoy na hindi makakaalis ng Lebanon, pinaalalahanan ng mga ito na lumikas sa mga ligtas na lugar sa labas ng South Lebanon, Bekaa Valley at Beirut na kasalukuyang nasa ilalim ng Alert Level 3. Arangkada Balita! Alright, tanggap po tayo ng pag-uulat po mula sa Pag-asa. Update po sa Bagyong Dindo. Nasa kabilang linya si Rhea Torres. Magandang morning, Rhea. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Sa latest po sa binabantayan natin si Bagyong Dindo. Bahagya po siyang lumakas at nasa tropical storm category. As of 4 a.m., huli itong namataan sa layong 640 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na umaabot ng 80 kilometers per hour. At dahil yung sentro po nitong si Bagyong Dindo ay halos nasa may northern boundary na po ng ating Philippine Air Responsibility, ay inaasahan po natin na possible po itong lumabas ng PAR within the next 6 hours. At patuloy po itong kikilos papalayo ng ating bansa sa direksyong northeast towards sa bilis na 10 kilometers per hour. May kalayuan po ito si Bagyong Dindo sa kalupaan po natin. Wala po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal at wala din po tayo or wala po inaasahan na direktang epekto itong si Bagyong Dindo sa anong bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin po yung magiging pag-iral ng southwest monsoon, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon at magdadala po ito ng maulan na panahon sa Batanes at Babuyan Islands. Dito po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging mainit pa rin po yung panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad pa rin ng mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan. Kadalasan sa hapon at sa gabi dulot naman ng mga localized thunderstorms. At inaasahan po natin sa mga susunod na araw, magpapatuloy pa rin yung generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lamang sa mga tsansa ng mga biglaang buhos ng ulan. Wala din po tayong gale warning sa kasalukuyan, iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa may hilagang baybayin, hilagang karagatan ng Luzon, dahil inaasahan po natin yung maulan na panahon dun sa mga areas po na yan. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 12 preso ang patay sa naganap na prison break sa St. Mark City sa Haiti. Ayon sa state prosecutor, sinunog ng mga preso ang lahat ng mga pasilidad maliban sa kanilang mga selda. Agad namang nakontrol ang sitwasyon sa nasabing kulungan na mayroong halos 600 bilanggo. Pero pinag-iingat ang mga mamamayan sa naturang lugar dahil sa mga nakatakas na preso. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Nagsagawa naman ng libreng basic gymnastics training sina Alea Finigan at Emma Malabuyo sa Gymnastics Association of the Philippines Gym dyan sa bahagi ng Intramuros sa lungsod ng Maynila. Nakilahok sa nasabing pagsasanay ang halos 80 batang kababaihan mula sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Matatanda ang naging kinatuwa ng Pilipinas sa nakalipas na 2024 Paris Olympics Women's Gymnastics, sina Finigan at Malabuyo. Nagpasalamat ang dalawang gymnast sa GAP dahil sa mga oportunidad na ipinagkaloob ng organisasyon sa kanila. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ay, habol ho natin itong showbiz. Ang pinaghahanda na po ni Shaira Diaz at E.A. de Guzman ang kanila pong pag-iisang dibdib. Sa isa pong IG account, Instagram post, ibinahagi po ng celebrity couple na sinimulan na nila magplano para sa kanila pong kasal. Nabatid na sa December 2021 pa ang nang maganap ang engagement ng dalawa, pero noong Pebrero lamang ng isa publiko nila ito kasabay ng kanilang 11th anniversary. Arangkada Balita! Alright, mga katodos, wala na po tayong araw. Sumasabit na po tayo sa ating pong pasamatalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Monday morning, ngayong pong August 19, holiday, Quezon City po. Linawin mo yan, ha? Holiday. QC. Oo, tsaka lalawigan ng Quezon. Oo, syempre. So, dahil Quezon Day po ngayon, kaarawan po ni dating Pangulong Manuel Luis Molina Quezon. Alright? At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Uy, teka lang, happy birthday. Inuumang ko na eh. Happy birthday muna sa ating senior engineer. Yes, happy birthday. Fred Bellamala. Happy 2000th birthday. Uy, gwapo naman sa picture Immortal. Parang happy birthday, naliligo na. Matindi-tindi yan. Ay, no, susunod na po ang after ng tol, susunod ang panibagong bugso naman ng balitaan kasama si John Ibanez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.